Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang princess of the dance floor na si Yasi Pressman. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ano kaya ang kanyang turning point sa buhay, at ano-ano rin kaya ang kanyang mabigat na pinagdaanan sa buhay. Makikilala nyo ang kanyang mga naging karelasyon at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at masisilip nyo rin dito ang house tour ng kanyang bahay na Red Key Lake House sa Canada, ang house tour ng kanyang bahay na Yasi Cabin sa Antipolo, ang kanyang mga negosyo at ang kanyang mamahaling mga sasakyan. Ang actress, model, singer at dancer na si Yasi Pressman ay may tunay na pangalan na Yasmin Isabel Pressman. Siya ay ipinanganak noong May 11, 1995 sa British Hong Kong at lumaki siya sa Pilipinas at sa Hong Kong kung saan niya naranasan ang magkaibang kultura at pamumuhay habang siya ay lumalaki. Ang kanyang mga magulang ay sina Ronald Pressman na isang British at Belsie Daloran Yasto na isang Filipina. Ang kanyang ama ay nagtrabaho bilang isang businessman at former professional sa finance at real estate sectors. Bago magretiro ang kanyang ama ay humawak siya ng iba't ibang matataas na posisyon sa mga kumpanya, kabilang ang pagiging asset manager at real estate executive. At kilala rin ang kanyang ama sa malawak nitong karanasan sa pamamahala ng investments, properties at financial assets. At ang kanyang ina naman ay nagtrabaho sa ibang bansa bilang isang overseas Filipino worker o OFW habang lumalaki sina Yasi at ang kapatid nitong si Isa. Sa kabila ng pagiging malayo sa pamilya, nagsikap ang kanilang ina na magtrabaho upang masuportahan ang kanilang pangangailangan at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Habang nagtatrabaho abroad ang kanilang ina, naiwan sina Yasi at Isa sa pangangalaga ng kanilang ama. Ayon sa actress, hindi naging madali para sa kanya ang lumaki na halos ang kanilang ama lamang ang kasama nila sa pagpapalaki sa kanila. Ibinahagi rin niya na mahirap magkaroon ng parent na isang OFW dahil sa distansya at mga pagsubok na kaakibat nito. Inamin ni Yasi na dumaan sa matinding problemang pinansyal ang kanilang pamilya noon hanggang sa puntong bihira silang makabili o makapagpalit ng sapatos para sa paaralan. Sa kabila nito, sinabi niyang hindi niya kailanman naramdaman na kapos sila noong kanyang kabataan dahil sa pagmamahal at suporta na ibinigay ng kanyang ama at kapatid. Ngunit naghiwalay ang kanilang mga magulang noong bata pa lamang sila ng kanyang kapatid na si Isa, at ito ang dahilan kung bakit lalong naging malapit sila sa isa't isa at naging isang malaking turning point ito sa buhay ni Yasi. Ngunit ang kanilang ama ay pumanaw noong February 6, 2020 sa edad na 90 na ang dahilan ay komplikasyong dulot ng katandaan matapos ding ma-heart attack ilang araw bago ito pumanaw. Naging napakalapit ni Yasi sa kanyang ama at sinabi niya sa ilang panayam na malaking dagok sa kanya ang pagkawala nito dahil itinuturing niya itong rock at best friend niya. Ang actress ay may 4 na kapatid na babae na sina Abby Mer, Cara, Siobhan at Isa. Sina Abby, Cara at Siobhan ay half-sisters ni Yasi mula sa father's side, habang si Isa naman ay ang kanyang younger full biological sister. Personal na nakita ni Yasi ang kanyang half-sister na si Cara sa Florence, Italy noong December 2017 na sa mga larawan lang niya nakikita noon at nakakausap lamang online sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang kanyang half-sister na si Siobhan na naninirahan sa Australia ay personal niyang nakilala sa unang pagkakataon noong 2018 sa kanyang pagbisita sa Sydney, kung saan nasa Australia siya sa panahon na yon para sa palabas na ASAP Live in Sydney. Ang kanyang half-sister naman na si Abby Mer ay nakita at nakilala na niya ng personal pero wala masyadong detalyadong public reports tungkol sa eksaktong unang personal meeting nila. At ang kanyang full biological sister naman na si Isa Pressman ay katulad niya na nasa showbiz rin, nakilala bilang isang actress, model at social media personality. At may hilig siya sa fashion modeling at content creation, kaya madalas siyang makita sa iba't ibang photoshoots, brand collaborations at social media posts.
Alam niyo ba mga Meg, na si Yasi ay mahilig pumunta sa beach kung saan isa ito sa mga paraan niya ng self-care at pagpapahinga mula sa kanyang abalang schedule. Mahilig siya mag-hiking dahil kapag nasa tuktok siya ng bundok at tanaw niya ang malawak na paligid, mas napapaisip siya na hindi lang siya ang may pinagdaraanan sa mundo. Dahil dito, pakiramdam niya ay mas nagiging magaan ang mga problemang kanyang dala. Mahilig siya sa chips at spicy foods. Ang kanyang paboritong flavor ng potato chips ay wasabi at ibinahagi niya na talagang hilig niya ang spicy food na umaabot pa sa punto na kumakain siya ng pulang sili. Ang kanyang favorite Filipino foods ay balut at pandesal with liver spread na madalas niyang ipinapares sa malamig na buko juice. Ang kanyang mga paboritong daily meals ay ang egg muffins, protein oats, omelets at shrimp fried rice na akma sa kanyang fitness routine. Mahilig din siya sa quick eats at convenient snacks tulad ng roast beef pizza wraps mula sa Greenwich Pizza. Ang all-time favorite book niya ay ang The 5 People You Meet in Heaven ni Mitch Albom. Ang itinuturing niya bilang ultimate favorite actress o bilang isa sa kanyang pinakamalaking inspirasyon sa industriya ng showbiz ay ang kapwa actress na si Anne Curtis. Hinahangaan niya si Anne hindi lamang dahil sa kanyang talento at kagandahan, kundi pati na rin sa matibay nitong values, professionalism at mahabang pananatili sa entertainment industry. Para kay Yasi, isa si Anne Curtis sa mga artistang tunay na karapat-dapat tularan. Ang Filipino actor naman na kanyang hinahangaan ay si Coco Martin. Madalas niyang purihin si Coco dahil sa pagiging mabait, profesional at mahusay nitong leader sa set ng FPJs ang Probinsyano, kung saan sila naging magka-love team at lalong naging malapit sa isa't isa. May hinahangaan din siyang mga foreign actors, kabilang dito ang Hollywood actor na si Winston Duke na kilala sa kanyang papel bilang M'Baku sa Black Panther films at ang South Korean singer-actor na si Nam Woo Hyun na naging co-star niya sa collaborative film na The Guardian. At kilala si Yasi sa pagtulong sa mga nangangailangan lalo na tuwing may kalamidad at community outreach activities. Tungkol naman sa kanyang mga naging karelasyon, ang kanyang unang kasintahan ay ang actor, comedian at dancer na si Seth Cadayona. Si Seth at Yasi ay nagsimula bilang mag-best friends bago naging magkasintahan. Noong July 2013 ay kinumpirma ni Seth sa publiko na opisyal na silang magkasintahan sa loob ng 3 buwan. Na-develop sila sa isa't isa habang ginagawa ang indie movie na Kaleidoscope World noong 2013, pero bago pa man natapos ang pelikula ay nagkahiwalay na sila noong December 2013. Ang isa sa mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang pagkakaroon ng third-party issues kung saan nabanggit ni Yasi ang kanyang selos kay Andrea Torres bilang bahagi ng naging problema sa kanilang relasyon. Pero ayon kay Yasi, ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan ay mag-focus muna sila sa kani-kanilang karera. Ang actor at filmmaker na si Coco Martin ay na-link sa actress. Sina Coco at Yasi ay naging malapit na magkaibigan at magka-love team sa hit television series na FPJs ang Probinsyano, kung saan mas kilala sila ng mga fans bilang Cocoyas. Dahil sa kanilang nakakakilig at kapani-paniwalang tambalan sa serye, marami ang nag-akala na may relasyon sila sa totoong buhay. Gayunpaman, paulit-ulit nilang nilinaw na hanggang pagiging magkaibigan at magkatrabaho lamang ang kanilang samahan. Madalas ding kinakailangang sagutin ni Yasi ang mga usap-usapang siya umano ang third party sa matagal ng relasyon ni Coco kay Julia Montes. Ngunit nanatiling malinaw na walang romantikong namagitan kina Coco at Yasi sa tunay na buhay. Naging kasintahan ng actress si John Semira na isang businessman na nakabase sa Toronto na nagmamay-ari ng personal care line na Wavy, co-founder ng pet accessories line na Presidential Paws Club at nagsisilbi rin siyang COO ng Weiwei Media Group, isang marketing agency na nakabase sa Singapore. Unang nagkakilala sina Yasi at John sa Toronto, Canada noong July 27, 2017 at na-love at first sight agad si John kay Yasi. Matapos silang magkasama sa loob ng 3 araw, nagpatuloy sila sa isang long-distance relationship ng halos 1 taon bago tuluyang lumipat si John sa Pilipinas noong June 2018 upang makasama ang actress.
Mahigit 5 taon ding nagkarelasyon ang dalawa bago ito tuluyang nauwi sa hiwalayan. Lihim umanong nag-propose si John kay Yasi noong 2022, ngunit lumabas lamang sa publiko ang kanilang intimate engagement video noong August 2023. Kalaunan, kinansela rin nila ang engagement at opisyal na kinumpirma ang kanilang paghihiwalay sa parehong buwan. Ayon noon kay John, mutual decision nila ni Yasi na tapusin ang kanilang relasyon at magkanya-kanya na. Nilinaw rin niyang walang third party sa kanilang hiwalayan. Ang majority floor leader of the House of Representatives of the Philippines na si Sandro Marcos ay nalink kay Yasi. Sina Sandro at Yasi ay hindi naging magkasintahan at nanatiling magkaibigan lamang. Nagsimula ang mga usap-usapang may namamagitan sa kanila noong July 2023 matapos mag-viral ang isang video kung saan makikitang malapit sila sa isa't isa habang nasa isang party. Kalaunan, nilinaw ni Yasi na na-edit umano ang naturang video gamit ang slow motion effects at musika, dahilan upang mabigyan ito ng ibang kahulugan kahit isa lamang itong inosenteng interaction. Gayunpaman, mariing itinanggi ng magkabilang panig na may romantikong relasyon sa pagitan nila. At ang nagpapatibok sa puso ng actress ngayon ay ang politician na si Luigi Villafuerte. Matagal nang magkaibigan sina Yasi at Luigi bago pa man naging romantiko ang kanilang relasyon. Ayon kay Yasi, halos 10 taon na silang magkakilala bilang magkaibigan bago nagsimula ang kanilang love story. Nagsimulang umugong ang dating rumors noong August 2023 matapos silang makitang madalas magkasama kasunod ng pagtatapos ng engagement ni Yasi kay John Semira. Kalaunan, opisyal nilang sinimulan ang kanilang relasyon noong September 19, 2023. Noong Pebrero 2024, tila kinumpirma ni Yasi ang kanilang relasyon matapos niyang magbahagi ng sweet video kung saan makikitang naghahalikan sila habang nanonood ng fireworks matapos dumalo sa isang kasal. Dahil dito, lalo pang naging bukas sa publiko ang kanilang relasyon. Pagsapit ng September 2024, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang unang anibersaryo sa pamamagitan ng pagbiyahe sa Bhutan. Simula noon, hayagan nang ibinahagi ni Yasi na ang relasyon nila ni Luigi ang pinakamahusay na relasyon na naranasan niya. Ayon sa dalawa, malaking bahagi ng tagumpay ng kanilang relasyon ay nakasalalay sa constant communication. Ibinahagi rin ni Luigi na meron siyang rule na hindi sila dapat matulog ng may tampuhan o gutom dahil naniniwala siyang mahalaga ang pag-uusap at pag-aalaga sa isa't isa upang mapanatiling matatag ang kanilang samahan. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Nagsimula si Yasi sa industriya ng showbiz sa murang edad na 6 na taong gulang, kung saan ang kanyang unang commercial ay noong 2001 para sa Colgate. Maraming aspeto ang naging daan ng kanyang pagpasok sa mundo ng entertainment. Matapos ang kanyang debut role sa Gulong ng Palad noong 2006 sa ABS-CBN, lumipat siya sa GMA Network noong 2009 kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa pagsasayaw sa mga programang SOP, Party Pilipinas at Sayaw Pilipinas. Dahil dito, nakilala siya bilang Princess of the Dance Floor. Noong 2013, pumirma siya ng co-management contract sa Viva Artist Agency. Sa panahon ng kanyang ABS-CBN era at tuluyang pagsikat mula 2016 hanggang 2023, naging bahagi siya ng Pinoy Big Brother Lucky 7 noong 2016 bilang housemate. Kasabay nito, naging regular performer din siya sa ASAP at gumanap sa kanyang breakthrough role bilang Aliana Arevalo Dalisay sa FPJs ang Probinsyano mula 2016 hanggang 2021. Noong 2023, muling bumalik si Yasi sa GMA Network bilang freelancer actress at naging bahagi ng action series na Black Rider. Bukod sa pag-arte at pagsasayaw, pinasok din niya ang musika sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang debut album na Yasi at isang sumunod na single album. Naging host at VJ rin siya ng MTV Pinoy na lalo pang nagpalawak sa kanyang karera sa entertainment industry. Kabilang din sa kanyang mga kilalang pelikula ang Diary ng Pangit, Talk Back and You're Dead at Camp Sawi na nagpatunay sa kanyang pagiging versatile actress. At ang iba pa niyang mga TV shows at mga pelikula ay ang Si Agimat, Si Enteng Kabisote at Si Ako, The More the Merrier, Ana Karenina, Princess of the Palace, All Out Sundays, Roja at marami pang iba.
At pagsapit ng 2026, pinalawak pa niya ang kanyang karera sa likod ng camera bilang co-producer ng Too Big to Handle, isang obstacle game show ng ABS-CBN. At ngayon mga Meg ay masisilip nyo na ang kanyang mga naipundar sa kanyang pinaghihirapang pera. Ang actress ay nakapundar ng isang Airbnb property sa Ontario, Canada na tinawag itong Red Key Lake House na may modern at minimalist design kung saan inanunsyo niya ito noong 2021. At maaari itong i-book sa Airbnb sa halagang humigit kumulang 31,191 pesos a night. Ang exterior ng Red Key Lake House ay tampok ang dark wood finishes at madali ring ma-access mula rito ang iba't ibang seating areas pati na ang deck at dock na direktang papunta sa lake. Dahil nakaharap sa west ang lake house, kaya mas nasasagap nito ang natural light sa buong maghapon. Ang open concept na main floor ng bahay ay may high ceiling at luxurious finishes. Ang property na ito ay perpekto para sa mga pamilya, magkakaibigan at maging sa mga seasoned travelers. Habang nagpapahinga sa living area, hindi lamang entertainment system ang ma-enjoy mo, kundi pati na rin ang napakagandang tanawin sa labas. Katabi ng living area ang spacious dining room na kayang mag-accommodate ng 8 hanggang 10 katao. Mas lalong naging elegante ang espasyo dahil sa large art piece na nakapwesto sa likod ng dining set. Sa kitchen ay siguradong mag-i-enjoy din ang mga bisita sa pagluluto at paghahanda ng mga pagkain dahil kumpleto ito sa state-of-the-art appliances at marble countertop na maaaring upuan ng hanggang 4 na tao. At ang blue chairs ay nagbibigay ng refreshing na contrast sa all-white kitchen. May kabuuang 4 na bedrooms ang property na kayang tumanggap ng hanggang 10 guests. Ang unang 2 kwarto ay may queen-sized beds, ensuite bathrooms at smart TVs. Samantala, ang master bedroom ay may sarili ring sitting area na napapalibutan ng wraparound windows na may overlooking view ng lake. Ang third bedroom ay maaari ring tulugan ng 2 tao at may sarili ring ensuite bathroom. At ang fourth bedroom naman ay may 2 bunk beds na maaaring gamitin ng hanggang 4 katao. Bukod sa mga ensuite bathrooms, mayroon ding isang full bathroom at powder room sa main floor. Ayon sa Airbnb listing ng Red Key Lake House, bawat bathroom ay may Wavy W1S, isang electric toothbrush at Bluetooth speaker system na may replaceable heads. Isa pa sa pinakakahangahangang bahagi ng property ay ang 2-level outdoor deck. Sa ibabang deck, makikita ang patio seating area kung saan maaaring mag-relax habang pinagmamasdan ang magandang view ng Lake Scugog at ng kalikasan sa paligid. Dito rin matatagpuan ang fire pit at ang Red Key Memory Wall. Samantala, ang upper deck naman ay may grill na perpekto para sa masayang cookout sessions. Malapit sa dock ay ang boathouse na ginawang games room. Insulated ang espasyong ito upang manatiling komportable ang mga guests kahit malamig ang simoy ng hangin mula sa lake. Sa loob nito ay may bar, smart TV, comfy seating at games table. Talagang sulit ding bisitahin ang dock, lalo na kung nais mong masilayan ang napakagandang sunset habang umiinom ng isang baso ng wine sa tabi ng kalmadong tubig. Dito rin maaaring mangisda kasama ang pamilya o mga kaibigan habang ine-enjoy ang tahimik at relaxing na atmosphere ng lugar. Nagbukas rin ang actress ng vacation house noong 2025 na tinawag na Cabana Yasi na matatagpuan sa Antipolo. At maaari itong i-book sa pamamagitan rin ng Airbnb kung saan ang regular na rate nito ay nagsisimula sa humigit kumulang 35,000 pesos a night. Ang entrance sa kanang bahagi ay may malaking ornamental plant na may mahahabang berdeng dahon. Sa gitna ay may bukas na daanan papunta sa loob ng bahay kung saan tanaw ang isang komportableng beige lounge chair at warm lighting at may wall-mounted light fixture sa kaliwang bahagi na nagbibigay ng soft illumination sa entrance. Sa living room ay tampok ang malaking curved sectional sofa na kulay cream or beige na pinalamutian ng iba't ibang throw pillows. Ang ceiling ay may artistic chandelier, may air conditioning, napapalibutan ng malalaking glass sliding doors at floor-to-ceiling curtains. Makikita rin sa living room ang isang kulay maroon or
dark red na sofa na napapalibutan ng iba't ibang decorative pillows. Sa harap nito ay may glass center table na nakapatong sa isang patterned rug. Habang sa magkabilang gilid naman ay may modern black accent chairs na may mustard-colored cushions. Mayroong indoor plants na nagdadagdag ng fresh at relaxing na vibe sa buong espasyo at kapansin-pansin din ang recessed ceiling lighting na may soft purple accent light. Sa kitchen ay tampok ang kitchen island na may white countertop, marble-inspired wall backsplash na may floating wooden shelves na may decorative plates at vases. May modern range hood, dark brown cabinets, sleek black faucet, coffee maker, cooking basics, dishes and silverware, freezer, hot water kettle, microwave, refrigerator, rice maker, stove at trash compactor. Ang dining area ay may wooden dining table, minimalist chairs, artistic hanging light fixture, indoor plants, air conditioning, television, at may large windows at glass panels kaya pumapasok ang natural light. Ang first bedroom ay may 2 grey upholstered double beds na may vertical padded headboards. Ang wall ay may beige patterned wallpaper. Ang floor ay may black marble tiles. Tampok din dito ang TV, white wall cabinets, decorative vases, dried plants, indoor plants, dark-colored sofa, air conditioning, circle center table, light-colored rug at clothing storage. Sa parting ito ay may maliit na lounge area sa dulo na may sofa at center table. May stylish na upuan na may decorative pillows, may standing lamp at lighting fixtures sa ceiling. Ang second bedroom ay may double bed, wooden frame, decorative pillows na may tribal-inspired patterns, open wardrobe na may nakasabit na mga damit, air conditioning, floor lamp, indoor plant, decorative vases. Sa bahaging ito ay tampok ang light wood flooring, grey carpet, white cabinet, wall-mounted TV, grey knitted ottoman at may ensuite bathroom. Ang third bedroom ay may queen bed na may soft upholstered frame at white bedding na may decorative pillows at rolled towels. Tampok din dito ang light wood flooring, grey knitted ottoman, wall arts, hanging dried plants, air conditioning, large mirror at ang malawak na window na may zebra blinds. Mayroon ding fur-style rug, wall-mounted TV, wooden cabinet na may woven-style finish, accent wall na may vertical wooden slats at abstract wall art at pagbukas na pinto ay makikita ang hallway. At ang fourth bedroom ay may 2 queen beds na puno ng decorative pillows at knitted blankets. May dark brown leather-style bed frame at headboard, air conditioning, indoor plant at may warm o dim lighting. Ang first bathroom ay may malaking oval mirror na may manipis na black frame, square-shaped sink na may kombinasyon ng black at white finish na nakapatong sa wooden countertop, toilet paper holder na may modern stand design at may mga simpleng dekorasyon tulad ng dried plants at soap dispensers. Ang second bathroom ay may black marble textures, dark walls at gold accents. Makikita ang terrazzo-style sink bowl na nakapatong sa black marble countertop. Mayroon ding black toilet, dark shower area, glass shower enclosure, decorative flowers at may maliit na glass block window. Ang third bathroom ay may vanity area na may dark moody aesthetic at eleganteng lighting. Dominante ang olive green at dark tones. May black vessel sink na nakapatong sa stone countertop. Mayroon ding malaking salamin na may warm LED backlight, decorative vases at dried plants, matte black faucet, maliit na high window, minimalist cabinetry at wall shelves. At ang fourth bathroom ay kapansin-pansin agad ang malaking white freestanding bathtub, kombinasyon ng dark textured wall at light stone tiles. May malaking decorative mirror na may ornate black frame, may green round rug at soft decorative elements. Makikita rin ang grey stone walls, wooden ceiling panels, matte dark surfaces, rose gold or copper-colored bathtub faucet, black toilet, indoor plant, big floor-to-ceiling glass wall kung saan tanaw ang tropical plants sa labas. At mayroon ding maliit na side table na may decorative pampas grass at spa accessories na nagpapadagdag sa relaxing atmosphere. Ang office ay napapalibutan ng malalaking glass sliding doors na nagbibigay ng malinaw na tanawin papunta sa outdoor garden. May 2 komportabling upuan na may unan kasama ang isang small table sa gitna na may dekorasyon. May industrial-style metal shelves at air conditioning. May makintab na marble flooring na kulay itim na may white design. May neutral color ang wall. May small cabinet, compact work area na may mesa at upuan. At makikita rin ang isang bukas na pintuan na patungo sa ibang bahagi ng bahay. Sa patio ay tampok ang malalambot at malalaking beige sofa, wooden coffee table, nakasabit sa wall ang isang malaking flat
flat-screen TV. May entertainment at bar area na may wooden counter, mga upuan at mini grill setup. At kapansin-pansin din dito ang artistic black chair, wooden flooring at ceiling. Makikita dito na ang bahay ay may mataas na bubong na may wood finish ceiling. Napapalibutan ito ng luntiang halaman. May malaking haliging bato at kapansin-pansin din ang malalapad na puting hagdan na tila floating style. Ang porch ay may matataas na puting poste at sa bawat poste ay may modern wall-mounted lights. Sa gitna ay may dalawang rattan-style chairs na may itim na metal frame at maliit na round side table. Sa ibabaw ng mesa ay may simpleng dekorasyon tulad ng vase na may tuyong halaman at napapalibutan ang lugar ng iba't ibang ornamental plants sa tropical greenery. Ang gym ay bukas at napapalibutan ng mga halaman. Ang dingding ay may malaking gray textured tiles. Sa kanang bahagi ay makikita ang squat rack na may nakakabit na barbell at weight plates. At katabi nito ay may adjustable workout bench. Sa gitnang bahagi naman ay makikita ang iba't ibang gym equipments. May dark colored ceiling at ang flooring ay gawa sa dark rubberized gym flooring na perpekto para sa workouts. Ang outdoor bathroom ay may malalaking floor-to-ceiling glass panels na nagbibigay ng malawak na tanawin, may slanted roof na may wood finish ceiling at sa loob ay makikita ang isang freestanding bathtub. Sa kanan naman ay may sauna na may sliding glass door. Ang roof ay may flat design na ginamitan ng dark metal roofing at framing at napapalibutan ang lugar ng puting decorative stones at iba't ibang ornamental plants. Ang swimming pool sa gabi ay may soft blue-violet LED lighting. Sa ilalim ng mga hakbang at gilid ng pool, may black wall light sa fence para sa modern accent tuwing gabi. Makikita sa gilid ang black lounge chair at napapalibutan naman ang area ng mga ornamental tropical plants. Sa araw ay may malinaw na kulay turquoise na tubig. Napapalibutan ito ng white tiles. Binubuo ito ng matataas na panel walls na kulay light gray at dark brown. At mayroong black wall lights na nakakabit sa fence para sa karagdagang ilaw. Sa movie theater ay makikita sa gitna ang malaking kama na may dark wood frame, puno ng iba't ibang unan at kumot. Sa itaas ng kama ay may minimalist na wall design at ceiling projector. Nakapaligid dito ang mga floor chairs at beanbag style seating na may malalambot na unan. May malalaking glass sliding doors sa magkabilang gilid na may beige curtains. Makikita rin ang air conditioning unit sa gilid, may patterned carpet at indoor plants. Sa harapang bahagi ay makikita ang knitted blanket na nakalatag sa kama kasama ang iba't ibang decorative pillows. Sa gitna ng silid ay may mababang round coffee table na may snacks at dekorasyon habang napapalibutan ito ng floor cushions at lounge seating. At sa dulo ng kwarto ay makikita ang malaking projector screen kung saan may pelikulang ipinapalabas na nagbibigay ng mini home theater experience. Mayroon din siyang sariling personal at oral care brand na tinatawag na Wavi. Kabilang sa kanilang produkto ay ang signature W1 toothbrush speaker system at V34 color correctors. May wellness at beauty line siya na V&M Naturals na nag-aalok ng iba't ibang produkto tulad ng CPC plus G Oil at Purity Facial Wash. Nag-invest din si Yasi sa Mind You, isang mental health systems company na layuning gawing mas accessible at affordable ang psychological support para sa mga nangangailangan. Pinamamahalaan naman ng Pressman Sisters ang Co-op Studio, isang salon business na kilala sa modern at stylish na beauty services. At ito ay may dalawang active locations sa Metro Manila, sa BGC Taguig at sa The Podium sa Mandaluyong. May nabili rin siyang mga sasakyan tulad ng Hyundai H350 van na ang presyo ay nasa pagitan ng 2.68 million pesos hanggang 2.73 million pesos. White Ford Mustang na ang presyo ay mula 2.8 million pesos hanggang 3.68 million pesos. Customized Black Jeep Wrangler Rubicon ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 3.99 million pesos hanggang 4.49 million pesos. May motor rin siya na bright yellow Vespa Sprint 150 na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos. At may iba pa siyang mga sasakyan na hindi niya isinapubliko. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.